dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa belt. Alang plastic number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid, white rose papaya, wow, white rose, white rose papaya, wow, white rose, white rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful.
Fabcon. Amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful! Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng Ang buhay, makabuluhan lamang kung malinaw ang ating pinatutunguhan. Ang dahilan kung bakit tayo nagsusumikap, naghahanap ng kasagutan sa mga problemang kinakaharap. Kung may maayos tayong layunin at kung matatag, makatarungan, makatao at makadiyos ang ating mga hakbang. Kababayan, anuman ang iyong katayuan sa lipunan, tiyakin mong wasto ang iyong Diskarte! Diskarte! Makabago at espesyal na programang pangradyo na handog sa inyo ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas at ng himpilang ito. Diskarte! Tagapagtaguyod ng kabutihan ng taong bayan. Diskarte! Mula sa panulat ng premyadong alagad ng sining na si Binibining Malu Jacob, narito ang kasaysayan ng isang bayani na nanindigan laban sa pagtapak sa dignidad, laban sa karapatang mabuhay ng naaayon sa wastong pamamahala
ng mga biyaya ng kalikasan. Isang tunay na pangyayaring orihinal na isinulat para sa entablado at ngayon isinalin at bibigyang buhay sa radyo. Handog sa inyo ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas at ng himpilang ito, ang Dulang Makling! Tubig, isa sa pinakapayak na pangangailangan ng tao upang mabuhay. Ngunit ang tubig, kung hindi maayos ang paggamit, ay maaari ding makamatay. Matatapang lang kayo! Dahil marami kayo! Matatapang lang kayo! Dahil mga baril ang hawak ninyo! Tama! Mahulog sana kayo sa bangin! Buhay ang inyong inutang! Buhay din ang kabayaran! Ay, Apo! Dekada 1970 hanggang 1980, kasagsagan ng batas militar. Sa loob ng panahong yun, maraming proyekto ang inihanap ng Rehimeng Marcos ng mga laang gugugulin. Pananalapi mula sa mga funding agencies at mga dambuhalang institusyong internasyonal tulad ng World Bank. Pananalaping inutang upang di umano'y gamitin para sa mga proyektong ikauunlad ng bansa tulad ng Chico River Basin Hydroelectric Dam Project sa Cordillera Administrative Region. Ngunit, siya nga ba? Hindi ba't ang bawat mamamayan ang siyang bumubuo ng isang bansa? Bawat mamamayan, anumang kasarian, anumang edad, taga-patagman o taga-bundok. Kapag ang karapatan na mamuhay ng matuwid at mapayapa sa kandungan ng kalikasan ay nailalagay sa alangan, sa panganib, matuwid pa bang masasabi na ang proyektong yon ay para sa ikauunlad ng bansa? Mga katribo! Mga katribo! May mga bisita tayong dumarating. Mga taga-gobyerno sentral daw sila. Bakit ang daming kasamang armadong lalaki ng taga-gobyerno sentral? At marami rin kasamang mga magagandang dalaga. Mga mula sa iba't ibang tribo. Oo, mga babaeng Muslim. Tibuli, Bagubo. At may mga dala silang delata, mga delatang sardinas, candy at kung ano-ano pa. Bakit nila pinamimigay yung mga yan sa atin? Mga katribo, ang kagalang-galang na si Curao ang kumakatawan sa gobyerno sentral. Siya'y nanggaling pa sa Maynila. Dinadalaw niya tayo. Sige noong Curao! Sige noong Curao! Sa wakas, may panahon na rin para sa atin ang ating mga kapatid mula sa kapatagan. Bigyan ng kape ang mga bisita. Paypayan sila. Ano ang inyong nakikita? Isang karnabal. At para kanino ang karnabal? Para sa mga bata. Kape. Kapeng Batangas ang pinakamasarap na kape sa buong mundo. Kaping Kalinga po. Oo nga pala. Kapeng Kalinga. Anong problema rito? Wala. Maliban sa dam. Stupido. Ang dam ang kaisa-isa ninyong problema? May nakikita akong bata. Magaang leeg. Hindi ba yun problema? Marami hong mga problema. Katulad ng patubig, eskwelahan,
tulay. Pero ang pinakamalaking problema ay ang dam. Tama na! Sabi ng lalaking ito kanina, wala kayong problema. Meron! Pero baliwala kung ang maliliit na problema lamang ang malulutas at ang malalaking problema ukol sa dam ay hindi. Kung itong malaking problema ay malulutas, ang maliit na problema ay mawawala rin. Tapos na ang pag-uusap na ito. Wala na tayong dapat pag-usapan kung ang dam lang ang pag-uusapan natin. Mabuti pang huwag na tayo mag-usap. Naparito ako para tulungan kayong magkaisa at nang bumuti ang buhay ninyo. Ginagawa ko ito para sa kapakanan ng inyong mga anak, para sila makapag-aral, makapagtrabaho, at magpakasasa sa pag-inom ng whiskey dito sa malamig na kabundukan. Inuulit po namin sa inyo, pag pinagpatuloy nyo ang pagpapagawa ng dam, lalabanan namin kayo hanggang kamatayan. Bakit? Kayo ba ang may-ari ng lupang ito? Nasaan ang titulo ninyo? Nasaan ang kasulatang inyo nga ito? Titulo na kami ang nagmamay-ari ng lupang ito. Ano ang pinagsasabi ninyo? Walang nagmamay-ari sa lupa. Hindi rin kami. At hindi kayo. Ang lupa ang siyang nagmamay-ari sa tao. Ang lupa ang nagmamay-ari sa tao. Hangal. Akala mo kung sino ka magsalita? Nagdudunong-dunungan ka? Ni wala kang sentido komon. Kayong mga kalinggay hindi marunong magkaisa. Kami mga kalinggay laging nagkakaisa sa pamamagitan ng aming budong. Dito'y pinag-uusapan namin ang aming mga problema at hindi kami tumitigil sa pakikipag-usap hanggang sa ang lahat ay sang-ayon. Wen, totoo, put na data. Nang dumating kayo, ginulo nyo ang aming ili, ang aming kaugalian. Lahat! Lulunurin nyo ang aming mga kabuhayan, ang aming mga payaw, ang aming bahay, ang aming mga ninunong nakalibing sa aming mga paligid. Lulunurin nyo kami, ang aming buong tribo, para makapagpatayo kayo ng dam na tatagal lamang ng humigit kumulang 50 taon. Kayo ang siyang nagdudulong-dulungan. Kayo ang walang sentido komon. Makling, relax ka lang. Konti lang. Isang parte lang ng Cordillera. Maliit na parte lang. May matitira pa sa rice terraces. Kami ba naman ang sisira sa 8th wonder of the world? Halika. Para sa iyo, Makling. Heto. Ano ito? Tanggapin mo. Marami na sa inyo ang tumanggap niyan. Kung sulat yan, hindi yan para sa akin. Hindi ako marunong bumasa. Kung pera naman ang nasa loob ng sobrang yan, hindi pa rin yan para sa akin. Wala akong ipinagbibili. Ang tunay na karangalan ay hindi nga kailanman maipagpapalit sa anumang halaga. Naturingan mang mangmang at hamak sa pananaw ng iba, ang marunong tumanggi sa tukso at labanan ng korupsyon ay higit pa ang yamang taglay sa kanyang katauhan. Saan hahantong ang kasaysayang ito ni Makliing Dulag, bayani ng makabagong panahon? Sa ngalan po ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas at lahat ng bumubuo ng produksyon ng espesyal na dulang pinamagatang Makliing na inyong pinakikinggan dito sa inyong paboritong programang Diskarte, ipinaaabot po namin ang aming pasasalamat sa mga sumusunod na malaki ang naitulong sa aspeto ng musika, pananaliksik at iba pang bahagi ng produksyon. CCP Encyclopedia of Philippine Arts, Volume 2, People of the Philippines, Copyright 1994, Cultural Center of the Philippines.
para sa mga teknikal at makasaysayang impormasyon tungkol sa mga Kalinga. Kayaw, featuring Kalinga music, songs and dances, isang compilation o pagsasama-sama ng iba't ibang makasining na ekspresyon ng mga Kalinga sa pamamagitan ng musika, produced by Villar Records and manufactured by Mareco. Mga musika at sound effects na hiniram mula sa mga online collections o individual internet presentations o performances na ginamit dito sa ating pagtatanghal bilang bahagi ng pananaliksik at pagtuturo tungkol sa kasaysayan ng mga Kalinga. Partikular na ang mga naging kaganapan noong dekada 70 hanggang 80 sa Chico River Dam Project. Ang mga musikang ito at maging ang mga sound effects ay ginamit ayon sa prinsipyo ng fair use na nakasaad sa Section 185 ng Intellectual Property Code of the Philippines, opisyal na kilala bilang Republic Act No. 8293. Instrumental theme na pinamagatang Happy Virus mula kay composer at YouTube user Long Zichun, kilala rin bilang Stephen Richards. The Kalinga Soul through the music of Alex Madulyawan, natagpuan at hiniram mula sa HTTP MP3 Search Club, MP3 Download Kalinga Music. Binayatan Kalinga ng Philippine Music and Dance Ministry, http://kaloobdance.com, mula kay YouTube user Day by Day Center. Kalinga Soundscape, classic gong beats mula kay YouTube user Balbalenyo. The Cordillera Fusion Collective, echoes mula kay YouTube user Desert P Media. Cordillera Musical Bamboo Instruments mula kay YouTube user What World. Kalinga Tadchok Dance mula kay YouTube user Igorotna. Philippine Music Kalinga Patangug mula kay YouTube user Rex Galos. Tribal Beat Sound System ni Kevin Tak mula kay YouTube user Justin Schimmel. Awong Chi Gangsa, The Call of 1,000 Gongs mula kay YouTube user Hanakana. Darkness Falls, Scary Battle Film Soundtrack Composition mula kay YouTube user 0 Degree Z. Epic Music Mix, Drums and Percussion Epic Music World mula kay YouTube user Epic Music World 2. Lone Soldier Films Soundtrack mula sa http://bit.ly LSF Soundpack YT. At sa YouTube Audio Library para sa iba't ibang sound effects na aming ginamit. Nagpapasalamat po kami ng lubos sa lahat ng artists at iba pang creative people and institutions na malaki ang naiambag sa pagbuo ng produksyon ng espesyal na dulang pinamagatang Makliing dito sa inyong paboritong programang Diskarte. Ipagpatuloy na po natin ang inyong taimtim na pakikinig ng ating dula. Prinsipyo. Natatanging bagay sa buhay na ang tunay na halaga ay walang katumbas. Lalo pat kung ang prinsipyo pinangahawakan ay matuwid, makatarungan. Ngunit lagi na mayroong mga makasariling interes na magnanais manaig at pipiliting hamakin ang prinsipyo ng iba sa pamamagitan man ng salapi o ng karahasan. Si Purao, taong binabalot ng pagkagahama at pagiging makasarili. Kinatawan ng malalaki at makapangyarihang negosyante na hangad lagyan ng dam ang Chico River sa Cordillera. Si Purao, mababa ang tingin sa mga Kalinga na kung ituring niya ay mangmang. Madaling suhulan at tutuin. Akala niya ay magtatagumpay siya agad sa maitim na hangarin. Nagkakamali siya. Hakal! Estupido! I-relocate namin kayo. Babayaran. Kami ang kakausapin ng mga multinationals. Magbubuhos ng maraming pera ang World Bank. Ayaw ninyo. Bakit? Sino ba kayo? Mga bankers ba kayo?
Mga technocrats at mga ekonomista? Ha? Hindi nyo alam kung ano ang mabuti para sa inyo? Leave the planning to us! Leave the thinking to us! Sumunod lang kayo ng sumunod at uunlad tayong lahat! Buo ang kalooban ng mga Kalinga. Nakatambad sa kanila ang mabangis na katotohanan. Soldado ni Puraw, sinisira ang aming ili. Abay, isali dumay, abay. At naganap ang pakikipaglaban. Talunan si Puraw at ang kanyang mga sundalo. Subalit saglit lamang ang natikmang tagumpay ng mga Kalinga noon sapagkat may dumating na higit na malupit, mabangis at nakatatakot na puwersa. Ako'y malakas. Ako'y makisig. Ako'y asintado. Ako'y mautak. Mabi kayo. Tanggapin ninyo ang aming dalang kaayusan. Tanggapin ninyo ang aming dalang katahimikan. Ayaw nyo, tatadyakan namin kayo. Kung ayaw nyo, nanakawin namin kayo. Hamlating, stuffing, salvaging. Kami ang magwawagi. Kami ang maghahari. Nasabi ng lakas. Nasaan yung kaminerong nagtutulong-tulungan? Nasaan? Nasaan si Makling? Wala ho siya. Nasa Maynila ho. Sa Maynila? Anong ginagawa niya sa Maynila? Nakikipag-usap sa mga organisasyon ng simbahan. Paret, madre naman ang kinakausap niyo. Bakit niyo kinakausap ang mga yun? Mga panatiko ang mga yun. Mga manunusul. Hanapin si Makling. Baka nagtatago lang yun. Sa ngalan ng demokrasya, maglalaho kayo sa ibabaw ng lubang ito, sa ibabaw ng mundo. Mga NPA sympathizers, mga NPA sympathizers, mga pasabilis ng komunista, sunugin ang mga kamalig, huli ng mga baboy at kalabaw. Huwag magtira ng kahit ano. Pangalan ng demokrasya. Maglalataho kayo. Sa ibabaw ng lupang ito. Sa ibabaw ng mundo. Pangalan ng demokrasya. Hindi sila yung mawawala. Wala kaming ititira. Lahat kayo maglalaho.
Panahon nyo ng batas militar at ang sinumang tinuturing na kalaban ay tinutukoy bilang komunista. Tinorture ang mga kalalakihang kalinga. Pinagsamantalahan ang mga kababaihan. Winasak ang mga kulungan ng mga alagang hayop at tinangay ang mga ito. Iniwang durog ang komunidad. Hubad sa karangalan. Dumating si McLean, naggulantang sa pinsalang inabot ng ilig ng komunidad. Tahan na, mga ading ko. Itanim sa inyong mga isip ang araw na ito. Ang pangyayaring ito ang huhubog sa inyo para kayo lumaking matatapang na mga manggol. At pag naglaoy, magigiting na pangat na magpapatuloy sa ating pagkikipaglaban. Ang bundok ng Cordillera ay pinagpapala ni Kabunyan. Pinagkalooban siya ng mga tanim, ng mga hayop, ng ilog at ng ating lahi. Isang lahing natutong magbungkal ng lupa, magtanim at umani ng sapat para sa lahat. Gusto nating manatili sa ating sariling lupain. Mahirap pang intindihin yun. Ibig natin tayo makinabang sa mga biyaya ng Cordillera. Mali ba yun? Nooy tinangkala tayong alipin ng mga Kastila, ng mga Amerikano. Pero kailan may hindi nila nagawa ang ating mga payaw? Nang magtayo ang Pilipinas sa sariling gobyerno, wala tayong tutol. Ang akala natin, mabuti ang batas, makatarungan. Pero anong uri ng batas itong malayang nagbibigay ng karapatan sa isang taga-kapatagan na angkinin itong ating kinagisnang lupain? Nasuyuri ng ating kabundukan na walang awang putulin ng ating mga punong kahoy. Nahukay ng ating mga bukirin sa paghanap ng ginto. At ngayon, ay gagamitin nila ang Ilog Chico para sa ganap na paglapastangan sa ating lipi. Ano ang kalagahan ng kalikasan nang pananatili nito sa kanyang orihinal na kaanyuan? Masama bang pakialaman ang anyo nito? Hindi ba't ang kalikasan ay nilalang upang pakinabangan ng tao? Oo,
Mahalaga sa tao ang kalikasan at hindi masama na pakinabangan ito. Bungkalin ang lupa, tamnan, kumuha ng iinumin at pampaligo mula sa ilog. Oo, walang sama sa pagbuo ng lipunang ang kultura ay nakasalalay sa matuwid na paggamit ng kalikasan, sa paghubog ng sining na umaayon sa mga biyaya ng kalikasan. Walang masama doon, sapagkat nananatili ang paggalang sa kalikasan. Subalit sa sandaling isali ang kagahaman, ang eksploitasyon at ang pagiging malupit at makasarili sa mga pangyayari, hindi katakataka kung dumating man ang trahedya. O kabunyan, kailan may hindi ko mapapayagang maglaho ang aming lahi sa kabundukan ito. Mananatili kami rito. Patuloy naming isisigaw ang aming pagtutol hanggang sa aming tinig ay umalingaw-ngaw sa buong kaigurutan. Paninindigang matuwid, napakahalaga para sa individual, tribo, lipunan, bansa. Ang kawalan ng paninindigang matuwid ay isa sa mga ugat ng paghihirap at paglaganap ng pang-aabuso at korupsyon. Kaya't kailanman, ang paninindigang matuwid ay hindi dapat kaligtaan. Itigil niyo yan! Makling!
Bakit ang alagad ng kapayapaan tuwing ay namamatay sa dahas? Ang kasaysayan ng mundo'y butas-butas. Sa ilalim ng punyal at tadtad ng punlong umuutang sa buhay ng mga taong hangad lamang ay katarungan. Makling! Makling! Dumating ang panahon, ikaw ay naging pangat, tagahawak ng sipat ang budong, nagbunsod na gamitin ang budong para sa kapayapaan at pagkakaisa. Makling! Makling! Nag-alay ng buhay para sa kaigurutan. Ilang buhay pang iaalay para humupa ang kasibaan ng dayuhan at mga kapatagan. Makling! Makling! Gagamitin nila ang Ilog Chico para ganap na lapastanganin ang ating lipi. Ang Ilog Chico na sa ating biyaya ni Kabunyan. Mawawala ang 15,000 pamilya, 100,000 kalinga, lulubog mula sa kasaysayan ng buong lipi namin. Ang mga lupain, ang aming mga paniniwala, tradisyon at kultura. Para saan? Para sa 110 megawatts na elektrisidad. Para kanino? Para sa ikaunlad ng mga taga-kapatagan at mga dayuhang korporasyon na tatagal lamang ng humigit kumulang 25 hanggang 50 taon. O Kabunyan, kailan may hindi ko mapapayagang maglaho ang aming lahi sa kabundukang ito. Mananatili kami rito. Mananatiling nakalibing ang aming mga ninuno sa aming paligid. At kaming nabubuhay ngayon dito ay dito rin ililibing. 10 ng aming mga anak at ang magiging anak nila. Ang lupang Cordillera ay banal. Dinidilig ng aming pawis, ng aming luha, at walang atubiling didiligin din namin ito ng aming dugo kung hihilingin ng panahon. Patuloy naming isisigaw ang aming pagtutol hanggang sa ang aming tinig ay umalingaw-ngaw sa buong kaigurutan. Marami ang hangad na maituring na bayani. Hangad nilang papuri at paggalang sa kanilang alaala. Subalit marami ang huwad na bayani. Si Makliing Dulag, tagapagtanggol ng karapatang mabuhay ng mapayapa ng mga taga-Cordillera, ay hindi huwad na bayani. Nananalaytay sa kanyang lahi ang tapang at paninindigan. Nanatili sa lupa ng Cordillera at sa Ilog Chico, sa kalikasan, ang bakas ng tunay na nagmamahal sa bayan. Kawalan ng katarungan. Iba't iba ang reaksyon dito. Kung ikaw ay hindi tuwirang nakararanas ng kawalan ng katarungan, madali itong ipagsawalang bahala. Ngunit kapag ikaw na mismo o ang iyong mga minamahal o itinatangi sa buhay ang nakaranas ng kawalan ng katarungan, malupit pa sa hagupit ng kalikasan sa panahon ng matinding bagyo
Ipo-ipo o lindol ang sakit na nararamdaman. Ako ang kaisa-isang mga ngalisag ng ating ili. Kilala ko sa buong Cordillera. Minana ko pa ang galing kong makipag-usap sa mga kaluluwa mula sa aking inang minana rin niya sa kanyang inang aking lola sa tuhod. Lahat ng kaluluwang tinatawag ko, walang atubiling sumasagot. Lahat ang sinabi kong mangyayari, nangyari na. Sinabi ko nung bago napatay si Ama Makling na may salot na darating at dumating nga ito. Ngayon na may tinatawag kita, kaluluwa ni Makling. Ama! Ama! Bakit biglang nagkahalaman sa ibabaw ng iyong buntod na nasa harap ng pinto ng iyong bahay? Anong ibig sabihin nito? Bakit pagkatapos ng 8 taon, bigla kang nagparamdam? Ano ang iyong gustong ipahiwatig? May dinaramdam ka ba? Ano ang gusto mong sabihin? Pumasok ka sa aking katauhan, kaluluwa ni Makling, at makipag-usap sa aming matagal ng sabik makipag-ugnay sa'yo. Ama! Ama! Makling! Ako! Si Makling! May sabi, sinabihan ni Makling ang ating mga ngalisag. Hindi matahimik ang aking kalooban. Naliligalig ang aking kalooban sa nangyayari sa buong kaikulutan. Nagkakawat-akwat na ang buong Cordillera. Lumalayo ang bawat tribo sa isa't isa. Nagpapatayan. Lampapatoy. 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 Tuwan po ang pangalan ko. Hindi po. Wala akong alam doon. Huwag po. Ang kamay ko sa inyo nilagay. Ang katawan ko nasaan? Bakit pati ang tenga ko pinutol nyo? Aray ko! Mga kapatid, ako si Rochi. Nandito ako sa kampo ng bugkaw. Dito nila ako nilibing. Pinipilit nila ako umamin ako isang pasbilis. Ayoko rito. Mga kapatid, halisin niyo ako rito. Doon sa tabi ng bahay ko. Doon niyo ako ilibing. Ayoko dito. Ay, Apo! Nalipon nila kaming lahat. Warak-warak na ang aming mga butot laman. Bakit sige po ng pagbomba? 3 buwan na nilang binobomba ang aming lugar. Luray-luray na ang aming mga laman. Tama na! Ako si Santiago Pérez. Masakit ang unting-unting paghiwa ng itak sa aking mga laman. Kinaladkad nilang hiwa-hiwalay kong katawan at itinapon sa ilog ang katawan ko.
bumalik! Gusto ko nang bumalik! Gusto ko nang bumalik! Gusto ko nang bumalik! Gusto namin ang katarungan! Gusto namin ang katarungan! Gusto namin ang katarungan! Ibalik ang kapayapaan sa kaigurutan! Ibalik ang kapayapaan sa kaigurutan! Ibalik ang kapayapaan sa kaigurutan! Ilang pang katulad namin ang kailangang mag-alay ng buhay para tayo'y magkaisa. Kailangan pa ba namin bumangon sa libingan para makita nyo na nililigaw kayo ng landas na mga dayuhan? Huwag niyong kalimutan ang aking kamatayan at sa inyong pagunita, lumaban kayo para sa kaigurutan. Tandaan niyo ang sinabi ko noon. Ang inyong pinuno'y maaaring magkamali, maaaring magkulang, pero ang lakas, ang puwersa natin, nasa pagkakaisa ng taong bayan ng kaigurutan. Dahil sa maigpit na pagtutol ni Makliing Dulag, 10 ng kapwa niya magigiting na kalingga na pawang nag-alay ng buhay. Hindi na itinuloy ang mapaminsalang Chico River Dam Project at ang kadalisayan ng kalikasan ng sining at kultura ng buhay ng mga kalingga ay naiiwas sa malaking trahedya. Inyong narinig ang pagwawakas ng ating munting dula tungkol sa magiting na kalingga na si Makliing Dulag na inialay ang sariling buhay, mapigilan lamang ang kaghamanan ng mga nagnais wasakin ang komunidad ng mga kalingga. Ilagay sa kapahamakan ang kanilang kultura at sining. Iharap sa panganib ang kanilang buhay at ang mga darating pang henerasyon dahil sa kagustuhang itayo noon ang Chico River Dam. Isinalin sa radyo ang orihinal na dulang isinulat ni Malu Jacob tungkol sa isang tunay na pangyayaring naganap sa Cordillera noong dekada 70 bilang paggunita at pagbibigay pugay sa katapangan at kadakilaan ni Makliing Dulag, 10 ng kanyang mga kapwa kalingga na tapat na ipinaglaban ang kanilang karapatang mamuhay ng payapa sa piling ng busilak na kalikasan. Ako po naman si Nick de Guzman, ang inyong tagapagsalaysay na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Sa ngalan po ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas at ng himpilang ito, nagpapasalamat po kami sa lahat ng bumuo ng produksyong ito. Inyong napakinggan ang mga makabuluhan at napapanahong eksenang tampo sa natatanging produksyong pangradyo ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas. Discard, Ikalawang Aklat. Executive Producer, Eva Marie G. Salvador. Associate Producer, Ian Wong. Public Affairs Producer, Flor Abanto. Logistics, Don Baniquez. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig dito sa inyong paboritong himpilang DZRH. Diskarte! Ikalawang Aklat.